Pork. So naniniwala sila na parang naniniwala sila na yung edit roamer talaga. So hero talaga to ni Renny J. Parang iniisip nila hindi si Edward yung gagamit ito. Totoo yan eh. Pero para sa akin kasi, paring Procon, ano na to eh, parang game number 1 pa lang, labasan na ng baraha, Jeff Cutie, no? Yes, siguro magpipick ng utility jungle si Carl against Utility. utility jungle. Pwede actually. Oo. Kasi nagban sila ng X-Borg eh. Mhm. Tingin ko utility jungle si Carl. And kung Sa bagay, open pa yung Fredrin. Mm. Open pa yung Fredrin, pwedeng kunin ng Team Liquid PH yan. Pero sabi ni Demon kahit okay, eto na. Double assassin. Ako na to, Assassin, Hayabusa, Brocon, anong comments mo doon? Hindi ko alam kung kung goods ba to para sa Aurora, lalo na more on artillery cannon yung nila, drop Uy, nila. Gusto ko yan, Meron artillery silang cannon. Julian, Mhm. more damage. Harit na damage din. Even yung roamer na edit paniguradong bibitaw din ng damage yan. With Hayabusa, gusto mo ba yun sa Jeff, na itapat sa mahukunat kagad na hero na Minotaur and Arlo? Yung Hayabusa. Kung mag-utility jungle siguro si Carl, magkakaroon sila ng hard time para patayin. Sunod! Naku po, pinakitaan! Carl TZ with the Lancelot. Naku po, nag-Carl-tusok na naman. Ito yung sinasabi ko mga kaibigan eh. Kapag si Carl TZ talagang naka-on mode na, God mode, Ultra Instinct na, Lancelot na yan. And ito pang Lancelot, ito mismo yung parang pinag-aagawan ni Demon kahit tsaka ni Carl TZ way back sa mga previous season ng MPLPH. Inaano pa kung sino ba talaga yung mas magaling Lancelot. Irad, Demon Kai, tapos Carl TZ, tapos si Carl Actually, TZ. may top 3 yan. Tama, di ba, Jeff Cutie? Syempre top 1 Carl TZ. Carl TZ talaga. May skin na talaga? May skin na siya ng Ay, sa M5. Lancelot Ay, eh. M4, M3, M3. If I'm not mistaken, yung ating Lancelot M skin mga kaibigan. Pero sabi naman ng Aurora PH, okay, na-push kami na gawing explainer si Edward and then Renny J for the Grok. Broky, anong thoughts mo doon? Si Jeff siguro ang gusto kong tanungin dito sa match-up nung Edit Arlot. Sino sa tingin mo yung lalamang dito? Siguro in terms of clearing yung edit. Pero Sustain. team fight, same lang eh. Parang same lang eh. Pare silang magaling eh. Parang siguro magdidictate dyan yung jungle nila kung sino mas mabilis dumalaw sa XP. Tingin ko din parang mas okay yung yung last pick nung Aurora, Grok. Kasi yun yung gusto mo na magbibigay ka ng vision tapos i-ignore mo lang yung crowd control ng kalaban. Actually, yun talagang pinakailangan ng Hayabusa eh. Yung talagang merong mag-uuna. Pero malalaman natin ang kasagutan mga kaibigan as we now head on to our matchup. Team Liquid PH versus Aurora MLBB Brocon and Jeff Cutie. Take it away. Team Liquid PH versus Aurora. Sa mga nanonood dyan, as you see on your screen, i-download nyo na ang application ng 1xBet para mas madali ang inyong pag-bebet. Pero eto na, Jeff Cutie, yung inaabangan. Alam ko maraming naghihintay nito. Umaga, tanghali pa lang, tinatanong na nila kung anong oras yung laban ng Aurora at Liquid. Eto na yun. Pero eto yung odds natin ngayon na 1.427 tas 2.50 sa Aurora. Medyo dihado yung Aurora. Ano kaya sa tingin mo yung naging factor bakit ganun lalo na tinawag nga na super team tong Aurora? Siguro yung alam din nila na bagong team lang against sa world champions. In terms of clearing, mas lamang syempre Lancelot yan eh. Sabihin na natin Hayabusa makakaabot naman kahit papano, pero Thorn Rose Puncture, ang bilis yan. Ang bilis ma-clear na isang Lancelot. So, sa taas mukhang kamuntikan lang. Pero nauunang umikot yung Nagkakapok-pokan lang sila. Naunang umikot dito yung Aurora with Hayabusa, syempre Renny J din. In terms of late game naman, Jeff, sa tingin mo, Aurora or Liquid? Aurora, because may 2 assassins sila na pwedeng mag-side boat. Mabilis sila sa map. Mobility-wise, no? Tapos ang pwede lang sigurong umano sa kanila dyan, dumipensa talaga, is si Carl mamaya. Pero 10 seconds na lang, guys. Pero mukhang may gustong kunin. First blood will go to Aurora. Demon kahit na makakakuha niyan. Siyempre, brought to you by 1xBet. Para sa mga katanungan nyo, i-PM nyo lang ang page ng Just Emil. Namali na kagad tayo, Jeff. Liquid yun. Talo na agad. Nadali ka agad yung natin dun. 500 ba yun?
Pero Turtle mukhang hindi na i-contest pa ng Team Liquid PH. Ibibigay na lang dahil nadehado nga kanina doon sa baba. Pero mukhang nagkakaroon na naman ata. Thorn Rose pero hindi magiging enough. Mukhang gusto pang idamay si JP. Pero may Torre naman para makaligtas siya. So, 1-0 actually 2-0 na. So, hindi natin ini-expect, mukhang nagulat ata yung TLPH dito, Jeff. Sa gold lane, both same matchup lang sila. Hold lang sila ng minions, waiting sa tank. Pero sa taas, mukhang nagkukumpulan yung mga miyembro ng TLPH. May vision naman na binigay si Rene J. Tamang wall lang para kahit papano sana ma-delay yung farm ni Benny Cutie. Put on to the bottom lane. Wala naman atang masyadong magiging bakbakan yan, lalo na't Arlot and Edith. Parehong makunat, parehong sustain lang din naman yan. Pero 1k gold lead kaagad sa Aurora. Magiging factor ba kaagad to, Jeff, sa mga gantong 3 minuto pa lang yung game? Yung 1k siguro na lead, wala pa yan. Siguro mga 5 minutes natin makikita yung mga lead, gold lead. Pero ang tapang talaga ni Doming magano, no? Magarit pa ganito. Pero ito na naman, Shadow Kill, Demon Kite, Killing Spree. 3-0 na kagad para sa Hayabusa ng Aurora. Grabe naman, galit na galit. Magiging si Demon Kite. And Rene J, as usual, with the crack, giving vision, inaanoy lang yung mga miyembro dito ng TLPH. Mukhang ang hirap na nito para sa para sa TLPH. Early 3 minutes, meron silang map control. Momentum, tol. Parang dinidire-diretso na to ng ng Aurora. Lahat ng kills ay napupunta kay Demon Kite. Nabigyan lang ng isa si Edward. Paano kaya babangon dito yung Team Liquid PH, Jeff? Ano sa tingin mo ang dapat nilang gawin? Lalo na in terms of objective, mukhang hindi pa talaga kayang kumontest. Waiting lang sila sa scale ng Roger kasi meron sila mas late game potential. Sa tingin mo ba kakayanin ng Roger yung Harit pagdating ng late game or pantay 50-50? 50-50 kasi meron silang Julian, meron silang Hayabusa, puro backlane. Pero So, siguro si Sanji magkakaroon siya ng hard time. Earth Shatter, yung Turtle sino makakuha? Carl Tizzy, Minoan's Fury, napakaganda naman. Tapos may Minoan's Stamp pa. Edward will go down, double kill para kay Benny Cutie. Pero sa top lane, mukhang gold plate na lang yung kukunin ni Domeng with a Zaman Force para kahit papano mapabilis yung gold plate. Pero what a comeback from Team Liquid PH. Makikita mo, partner, grabe yung symphony of skills nila no? Parang kanina lang tinatanong mo paano sila babawi. Yan, pinakita ko paano Yung pala, babawi. kailangan lang pumatong yung crowd control dito ng Team Liquid. Ang gandang pasok ni JP noon. Paniguradong kasalanan ni JP kaya medyo nakabawi yung TLPH. Daddy JP with the play na naman. And yung 2K na kalamangan nung Aurora kanina, bumaba ka agad sa 200. Actually, dikit na ngayon. Parang lang talaga, nakauna lang yung Aurora. Pero hindi pa rin natin pwedeng masabi yan, lalo na't yung first tower natin sa taas mababasag lang yan. One charge, Demon Kite with another kill. Hindi pa rin mapigilan yung Hayabusa. Ito na yung counterplay coming from Team Liquid, pero mas lamang sa numbers yung Aurora at magbaback away na nga lang yung Team Liquid PH. So 3-5, Jeff, mukhang abance na naman yung Aurora. Uy, babasag ka agad ata sa gitna, Jeff Kailangan nila madepensahan yung mid lane turn. Hindi tumama. Final slash. Minoan's Fury, hindi rin tumama. Dalawang kaagad yung dalawang big ultis. Naku po, sa pool ang 90% ng germs. Sa pool ang 99% ng germs. Tapos mayroon pang mag-i-spawn na objective na paglalabanan mamaya. Dalawang malaking crowd control or malaking skills yung nawala para sa Team Liquid PH. What is happening after nila maka-dominate ng game against Mad Bulls kanina? Si Curtis yung mahanap siya ng passive na posibilidad na trade sa bottom lane. Pero mini-mirror lang siya Parang ginagaya lang yung ginagawa niya And Demon Kite although na shutdown siya kanina, it's still 4-1. Panigurado mas lamang pa rin in terms of gold yung Hayabusa compare sa Lancelot. Dito nagkamali kanina yung Aurora nung nagpapatok yung skills.
Pero Renegade mukhang napapalalim pero with the power of nature, mag-out lang din. Siyempre, babalik lang din yung buhay niya. And kailangan dumipensa muna. Pero ito na naman, pasok na naman, Flicker, Earth Shatter. Minowan's Fury, pero na one charge ni Renegade. And that's the Minowan's Fury na hinihintay natin. Plus the Minowan's Stop, double kill for Benny Cutie. Tapos yung turtle makukuha pa ni Carl TZ. Yue, mukhang babagsak na rin. Not enough damage for that Julian. And what a comeback again for Team Liquid PH. Ito na naman yung nakita natin. Same scenario, Jeff Cutie. Ano ba yung nangyayari sa Aurora na parang 2 beses sila nadadali sa ganung posisyon? Siguro yung pagdaan sa dead bush, kailangan iwas-iwasan yung pagdaan sa dead bush yung katulad ni Sanji, nasa dead bush siya. So, dapat lagi nilang ine-expect na merong uhuli sa kanila. Like, syempre, Edward yan di ba? Ang ganda na sana siguro ng plano ng Aurora, no? May ginunggulat lagi si Edward with a flicker onward Earth Shatter. Ang kaso, yung sagot nung Team Liquid PH, lagi Meron nagbabakbakan sa bottom lane. Cartesi, wala siyang Thorn Rose dito. Hindi na rin makakapag-puncture pa. Pero eto na yung gante ng Team Liquid PH. Final Slash, walang tinamaan. Eto na si Demon Kite with a Shadow Kill. 3 naman yung tatamaan niya. Pero Sanford, mukhang sinalo. Yung mga shuriken dito ni Hayabusa. Yue comes in. Ito na yung ganting api ng Aurora. Mukhang wala atang mapipitas. Napakagandang Minowan's Fury and Minowan's Stamp. Kaso nasan yung follow-up damage? There's none. Benny Cutie lang yung matitirang buhay. 6 to 10 na yung ating kills. What a game from Aurora. Talagang ginulat yung mga nag-aabang sa kanila. Partner, yung game na to, di mo alam kung sino yung lalamang Merong lamang, lamang ka na, lalamang pa sila, tas lalamang ulit sila. Naglamangan na. Parang bawian lang, no? Kung kanina nakakabawi yung Aurora, Team Liquid sa Aurora, tapos yung Aurora may comeback naman na kaya nilang bawiin yung lead nila. Pero ito na yung pinapakita talaga. Parang nag-i-step up talaga dito si Demon Kite na alam niya kung kailan siya papasok Pinapakita ni Demon Kite na isa din talaga siya sa top tier jungler. Kahit na bagong team lang sila, pero ganyan yung play nila, parang sumasabay agad sa top tier agad. Nagalit kasi pinakitaan daw ng pinakitaan ng Lancelot Pinik yung Lancelot dun sa Hayabusa Bagay nga naman pag nag-shadow kill tapos ka lang, Thorn Rose. Pwede mo atang manigate yung shadow kill dun. Pero yung Lord nag-spawn na. Sino ba yung lamang sa pwestuhan? Sino ba yung lamang dito sa Lord Dance natin, Jeff? In terms, Aurora pa rin yung may lamang sa Lord Dance natin kasi they have Grok na hindi nasisisi. So, depende sa kanila kung paano nila ipopoke yung Grok. Walang takot. Wag lang talaga mangyayari yung kanina nang nagkapatong-patong yung crowd control dito ng Team Liquid. Kailangan pa rin iwasan yon. Pero yung Lord, kalahati na lang yung buhay dyan. Lord Dance. Eto na nga, Eternal Guard binitawan na. Skills was being used. Cartesi papasok. Siya na yung may hawak ng Lord. Nakaabang lang si Demon Kite pero napakaganda namang Earth Shatter onward. Kaya pro Edward, si Demon Kite yung makakakuha ng Lord. Sanji will get Doming. Isama mo na si Renegade. Yue will get Sanji. Nagbabagsakan na yung mga hero dito. And Yue with a double kill. Yung Julian na hinihintay natin, yung power spike. Here it goes. That's a 2-2 trade. Pero yung Lord napunta sa Aurora, Jeff. Pinapakita talaga ni Demon Kite na Lancelot ka. Hayabusa ako. Mas malakas ako Rumetri sa'yo. Parang alam kasi dito ng ng Aurora na may Thorn Rose retry yan. Medyo lamang ata sa retry yan yung yung Team Liquid PH si Carl. Ang ganda ng crowd control ni Edward. If makikita mo yung positioning nung mage nila, si Oo. Yue, ang galing niya mampoke Halos napopoke niya agad yung backlane. So, napipilitan silang mag-back. Ang ganda talaga nung clash nangyari doon. Pero in terms of defense, high ground depensa dito ng Team Liquid PH. Ano naman masasabi mo dito? Lalo't Degat Bexana, Roger na may item naman kahit pa paano, lalo na't hindi pa siya napipitas dito. Hindi pa siguro sila magkukumit dyan kasi first lord pa lang. Respeto pa. Respeto pa yan. Respeto, So, disiplina. magkakalaman niya mga third lord siguro yan. Pero kanina ko pa ata napapansin, medyo hindi ata pumapalya yung final slash ni Sanford dito, no? Hindi pa nagko-connect. Oo. So, siguro kapag nag-connect yun, parang iba pa yung story Nagulat lang siguro talaga yung Team Liquid PH. Kailangan natin hindi nila ina-expect na ito pala yung Aurora. Totoo yung sinasabi na star players, star teams, talagang mag-iiba yung ikot nung laruan ng Team Liquid against Aurora. And, So siguro nakakadagdag ng buff sa
Aurora PH yung katapat nilang team na eto ano to, 'di ba? Parang malakas na team to eh. Mainit mainit. Kailangan tayo din magaling, di lang sila pwedeng magaling. May pinapatunayan yung Aurora, di ba? Aside from being M3 champs, MPL champs na mga nakaraang season, eto sila bagong team. So, meron na nga binuo. nagkakapokan sa Blue Buff. Mahalaga yan para sa Lancelot kung sakali. Pero nahihirapan talagang pumuwesto dito yung yung Team Liquid PH. Inaanoy lang sila nung Hayabusa. Meron silang ang Team Aurora meron silang pwedeng mag-side lane sa early game and late games. Siguro in terms of pressure talaga lamang talaga Aurora, which is 2 assassins na hindi nagpapakita sa map. So, 'di ba pag sobrang nakakailang yun eh. Kapag marksman ka, pag mage ka, hindi mo nakikita yung kalaban. Hindi mo alam kung saan ka pupwesto. Lalo na't ang ginagawa ngayon dito ng Aurora, parang freeze Freeze minion wave lang, no? Freeze minions, Parang hindi talaga makalabas ng mapa. waiting sa Lord. Disiplina, respeto, yung pinapakita ng Aurora, lalo na't it's still Team Liquid PH with a 5k gold lead. Hindi naman imposibleng makakambak dito yung Cavalry. Pero mukhang balak pa rin kumontes ng Team Liquid PH kahit na medyo lamang yung Aurora. Still, they got Benny QT, yung inaasahan naman nilang damage manggagaling sa Roger na hindi pa naman napipitas hanggang sa ngayon. Siguro kung mag-item check tayo, Sky Piercer or Dragonlance, meron na yung Roger dito. Complete 4 items. Oo. Pero kahit sabihin natin 1-1 si Doming, ganun din naman siya eh. Nakakapag-farm din eh. Same lang sila ng farm siguro. In Lordans. Uy, maingat pa rin dito yung Aurora, kahit sabihin natin lamang na. Uy, pero ito na, yung final slash na hinihintay natin. What a Yung counter crowd coming control, yung pagkapatong-patong ng mga skills na hinihintay natin from Team Liquid PH. Bagsak agad yung dalawa, pero papalag pa rin naman daw yung Aurora. Shadow kill, masyado masakit yung damage. Pero with the sustain coming from Daddy JP, mapoprolong pa nila yung buhay nila. Actually, papalag pa nga. Final slash na naman mula kay Sanford. Monster kill for Benny Cutie. And wala napitas dun yung Makikita mo talaga kung gaano talaga kasync yung Team Liquid. Kasi yung macro plays nila na going in, going out, 'di ba? Parang wala na tayo HP pero nauna nilang na-poke si Sanji pero na-manage pa rin nila ma-counter go yung ginawa ng Aurora. Grabe yung ginawa ng Team Liquid PH dito. Kahit 5k gold lead, walang katakot-takot dun sa Aurora. Yung hinihintay natin na tatamang final slash, yun pala yun. Talagang Yun na. ginulat. Kanina mo pa kasi hinahanap eh. Binigay tuloy. Ayun na. Parang narinig na tayo ni Sanford doon. And yun naman talaga yung nangyayari sa laban natin kung sino yung nauunang mag-initiate tapos successful yung initiate. Kung kanina lagi si Edward Renege, ngayon with Sanford, successfully execution ng final slash niya. Nakalamang na yung Team Liquid PH, lalo na't may follow-up kagad sila nung Eternal Guard and Minowan's Fury. Pero yung yung gold kagad natin dito, talagang bumalik kagad sa Team Liquid PH Tingin mo mukhang maya-maya pa matatapos to, no, Jeff? Sinabi ko nga sa'yo, partner, second lord na. Third lord magkakaalaman. So, pero kung ganyan kagagaling yung player, di ba, parang sobrang sync talaga nila eh. Alam nila, perfect timing na yung pag-poke dun sa mage ng Team Liquid, pero na-manage pa rin nilang i-counter go. Nanalo pa sila sa clash, may lord pa. So, mahawakan nila yung mapa ng konting oras. Di ba, sobrang importante talaga sa laro yung makahawak ka ng mapa galing sa comeback. And gaya nga ng sabi mo kanina, kung scaling lang yung pag-uusapan, it's still Roger. Medyo lamang yung Team Liquid PH, right? Roger, kasi marami siyang parang kumbaga yung Roger nag-work siya dun din sa hero composition Ito ng na. kampe. Uy, okay. Blade of Despair, tapos meron pang Endless Battle. So, all goods na pala para doon sa Benny Cutie. Both full items sa gold lane. So, medyo importante na yung role dito. Ikaw ba, partner? Sino ka ba? Harit or Roger late game? Teka, kung 1v1, Roger ako dyan, lalo na't na Roger. kayang i-burst skin eh. Kahit sabihin nating makakasayaw, makakapag-Zaman Force yung Harit. Magiging crucial siguro dito yung mga pag-counter ni Rene J or yung pag-initiate Yung mga setter talaga, no? Siguro, patience kasi talaga pag setter ka, di ba? Parang both teams meron silang 2 setter. Parang sino mauna, sinong unang magbe-burn ng skills.
dapat talaga ma-manage nila na kung sino yung pinaka mas patient sa kanila na magbibitaw. So magkakaalaman na lang kung sino yung mauunang magbitaw na magandang ano dito, magandang initiation. Lalo na kung nagkamali ka, pwede bang gamitin sa'yo or against sa'yo yun para with a counterplay. Mostly naman sa players kapag ka meron silang misinitiate, talagang back agad, 'di ba? Parang back pa cooldown ganyan. Parang ikakite mo lang talaga. Pero 11 to 12 na yung score natin dito with a total of 23 kills. So sa mga nag-overkills dyan, alam kong paldo-paldo at masaya na kayo at hindi pa tapos yung enjoyment. Lalo na dikit yung laban natin for our game number 1, Team Liquid PH versus Aurora. And eto na yung Lord Ito na partner, yung pangatlong Lord dito. Ito na yung magdidikta ng ng laban. ng laban. Kung sino yung lalamang. Pero Renny J, Conceal play coming from Renny J. wala. Hindi na ipipilit pa. Parang nag-conceal dito yung yung Aurora dahil nakita nila si Benny na nagde-depend sa taas, no. So, si Benny naman, kahit mag-dep siya sa taas, meron siya mobility na makakapunta siya agad. So, which is, siya siguro yung pinagde-dep, especially hindi siya mapapatay ng Hayabusa one-on-one. Ayun, nakita na naman si Benny na nagde-dep sa taas. So, parang signal to. Ito na nga, with a flicker wild charge. Perfect Burado si Cartesi. Wala ng jungler yung Team Liquid PH. And this is the Minoans Fury na hinihintay natin kay paring JP. Pero JP, final slash na binitawan na ni Sanford. Godlike for Benny Cutie. Double kill. You will go down. Mukhang isusunod pa si Renny J. Immortality was popped. Demon Kite. Triple kill. Maniac. Mukhang Savage. Ay ibibigay Mukhang naman Savage. para kay Benny Cutie ang bagyo ng Team Liquid PH. Savage Day, partner! Hindi lang si Carl TZ ang may highlights. Si Benny meron din. Kyle TZ, nauna ka namatay. Ako na. Ako na. Ibigay mo na sa akin ang corona. Ibigay mo, kaya ko ring sumabage. Grabe naman. Benny Cutie. 4v5 yung laban. Paring Jeff. Nakita kasi nila na nagbitaw na lang all skills eh. Nakita mo yung positioning ni Sanji, hindi man lang siya nabawasan. And wala na yung wild charge eh. Wild charge. Nagamit na yung pang-control sana sa Roger. Pero what a victory. Ba? Comeback yun. Comeback talaga yun. Si Kyle TZ, uy, patay ako.